Paano ko nga ba ginagawa ang mga Canadian-style resumes na katulad nito? Ito po yung ginagawa kong sample para sa inyo para magawa niyong gayahan sa paggawa ng inyong sariling resume for application sa mga trabaho sa Canada. Guys, ang mga resumes na ito kailangan ay tailored sa job na inyong a-applyan. Yan ang ating topic ngayon, guys. At makikita din ninyo in full ang ating bagong gawa na Canadian resume para sa cleaner. At may kapartner pa ito, syempre, ang Canadian style din naman na cover letter, kompleto para sa inyong pag-a-apply. So, stay tuned guys, and don't forget to subscribe to my channel! Hello and welcome back! Si Ate Menchi po ito. Muli another topic, and this time, this is about kung paano mag-apply sa mga jobs sa Canada. At syempre, gagawa tayo ng Canadian style resume. Actually, nagawa ko na. At kung gusto nyo ang ganito mga paksa guys, I invite you to subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life, and you can also join and be a member of this channel. Gusto ko na nga pong pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Marjorie Ramos, Coach RM, Britzel Dumalag, kay Chunga Ka, Adolfo Salon, Imelda Leal, Buang Manubag, Joyax Carcueva, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Okay guys, let's go right away sa ating topic. Yun, Canadian style resume. Marami na rin po akong nagawang mga videos na nagpapakita ng mga Canadian resume na ako mismo ang gumawa para sa inyo. At saka, ito yung bakit ba kailangan i-tailor ang resume sa job. Siguro napakinggan na po ninyo, tailor your resume to the job. Why and how to do it. Yan guys, no? So, in the meantime, gusto kong ipakita muna sa inyo in full ang cover letter and resume para ma-screenshot ninyo. At nang sa ganon ay magkaroon na kayo kaagad ng copy. Ito po ay para sa cleaner job. Kasi nakita ko sa job bank na may mga available na jobs for cleaners. Ang iba sa inyo nagre-request din ito. Kaya, eto na. Inyo na munang i-screenshot guys ang cover letter and resume para sa cleaner. Kung iba ang trabaho ninyo na ma-applyan, okay din. Ito yung magsisilbing gabay ninyo guys sa inyong pag-formulate ng inyong resume. I-revise lang ninyo. Palitan nyo yung mga wordings, tapos ilagay nyo yung inyong sariling mga experience and skills. I-revise ninyo every time na kayo ay mag-apply sa iba na namang job. Okay? Now, let's go to brief description muna kung ano-ano ba ang mga parts ng Canadian style resume. Okay, una sa lahat, ito po ang ating header. Ayan. Sa header, yan ang inyong pangalan at saka ang inyong contact information, especially your email address. Okay, guys? Make it professional. Next is career summary. Pwede rin sabihin niya na summary lang or professional summary. Ito po ay 2 or 3 sentences showcasing your main qualifications to the job. Ano yung pwede mong dalahing mga qualifications, experience sa kumpanyang ina-applyan mo. Isulat ninyo ang inyong brief description of yourself dito. Sinabi ko rito guys sa aking summary na I am a result-oriented and passionate cleaner with 4 years experience in housekeeping and strata cleaning processes. Yun pong strata cleaning processes yun ay nakuha ko sa kanilang company. Sapagkat na-research ko ang company na KP Cleaning Group Incorporated. Siya po yung nag-hire ng cleaner. Okay? So, importante na inyong i-research ang company na siya ninyong ha-applyan. Basahin ninyo doon kung ano-anong meron sila, ano mga values nila, ano yung mga mission, vision nila, at ano ang kultura ng kumpanya na ito. And then, magagamit nyo yan sa pagsusulat ninyo ng inyong resume. Isulat mo na rin dito ang iyong magandang mga achievement tulad ng sinasabi ko rito, achieved 100% adherence to the standard practices of sanitation and disinfection. Next ay ang inyong skills. Ako, ginagawa ko para mas detalyado, skills and qualifications nilalagay ko. Pwede namang skills din lang. Okay guys? Yun. Sa skills naman po,
Ito yung usually ay bullet form ng inyong mga technical skills or mga job skills ninyo. Kasama na ang workplace skills, yung how do you do your work? And anong klase ka ba na empleyado? Bigyan nyo ng description ng inyong sarili. Tulad halimbawa ng proficient in computer applications, yung mga ganon. Experienced in, tulad dito guys, skilled in attending to guest request for supplies. Highly skilled, mga ganon. Experienced, merong description, may adjective guys, okay? Sa work history naman, syempre susulat nyo ang inyong mga dating trabaho. Mag-umpisa kayo sa pinakabago, okay? Current. Ito ang current job ko. Housekeeping staff and / cleaner sa J&J Hotel Manila, Philippines, January 21 to current. So, ito po kata ko lang para makapagbigay ako sa inyo ng example. Okay? Then, dito guys, sa work history, mag-list kayo ng mga jobs na inyong trinabaho in order. Magsimula kayo sa pinakang current. Include the name and location of the company, title na inyong hawak, specify the date ng inyong pagtatrabaho nyo sa kanila, at then list your most important accomplishments at mga responsibilities. I-highlight po ninyo kung meron kayo ng mga awards o yung mga recognition na binigay sa inyo ng inyong employer kung meron. At gumamit kayo ng mga keywords galing sa trabaho na ina-applyan ninyo. Mula po doon sa career summary, may mga keywords na po na kinuha ko sa job. Okay? Passionate, yan, mga honest, sanitation and disinfection, strong customer service, at yung pangalan ng company. Plus dito rin, cleaning, guest request, sanitizing, disinfecting. Mga keywords po yan na galing doon sa job. And then, vacuuming of carpet, disinfecting, sanitizing. Ikalawa ay ang inyong another job. Yung last 10 years at least, ay meron kayo kung 10 years na kayong nagtatrabaho. Kung hindi naman, di kung ilan lang po yung years. Okay? Yun na. Ngayon, kasunod na is education. Sa education naman, guys, ilalagay po ninyo yung eskwelahang pinag-aralan ninyo, tapos kung anong tinapos ninyong kurso, at saka yung inclusive dates ng inyong pag-aaral. Kung may mga awards kayo, isama rin. Kung may training din kayo guys, isama po ninyo ang inyong training, on-the-job training, at iba pa. Kung nagkaroon din pala kayo ng volunteer job, pwede nyo idagdag dito after ng iba pang mga jobs bago dumating ang education. Functional format ito guys. Okay? Gusto kong ipakita guys sa inyo kung saan ko kinuha ang job na ito na ating ginagawa ng resume. Ito po yung mula sa jobbank.gc.ca Cleaner, KP Cleaning Group Incorporated at nasa Vancouver sa British Columbia. $19 per hour po ang sweldo. So, i-click natin guys para makita natin ang detalles. Yan. Cleaner, ayan po, may address. At in-research ko po itong company na ito. Basta na-approved labor market impact assessment. And then, ito po yung task and responsibilities. Na ginamit natin as keyword, yung sinasabi ko sa inyo, sweeping, mopping of floor, washing and polishing, dusting the furnitures, at iba pa. Nangangahulugan lang na taglay natin ang mga kaalaman sa trabahong ito, kaya ginagamit natin siya na keywords para mapansin ng employer ang inyong application. Ito'y open po sa candidates with or without a valid Canadian work permit. Show how to apply guys. Click natin. How to apply by email or by mail. Email po ang pinakang the best sa atin kasi malayo tayo sa kanila. Ngayon, ito na yung tanong na how to tailor your resume sa job description. How and why? Una siguro muna ay sagutin natin yung why. Kapag in-tailor mo guys, para bang nag-effort ka talaga na i-match yung resume mo doon sa trabaho, mafe-feel ng employer na talagang interesado ka sa trabahong ito. Pinagbuhusan mo pa ng panahon. Gumawa ka pa ng mga paraan para makakolekta ng impormasyon. Binasa mo pa ang kanilang website. Nag-research ka pa at ginawa mong maayos ang resume mo. So, yun ang isang patunay
na talagang very interested ka sa trabaho. So, mga paraan para i-tailor nyo ang inyong resume, first of all, guys, unang-una sa lahat, basahing mabuti ang job description. Particularly po ang mga task and responsibilities. Tingnan nyo mabuti kung ang mga task bang ito ay nagawa ko na. Meron ba akong kaalaman sa mga trabahong ito? Kung ganon, pwede kong ilagay sa aking resume na ang mga word mismong ito ay siya kung gagamitin kasi alam ko ang mga trabahong ito. Yun po yung keywords, okay? So, read the job properly and understand it very well. Ikalawa, syempre po, mag-research din kayo ng iba pa. Katulad po ng company na inyong a-applyan. Bakit pala importante mag-research ka dun sa company na yon? Para somehow makita mo kung ito bang company ito ay saan nakafocus ang takbo ng trabaho. I-research nyo kung paano ang kultura at sistema ng company na yan and makakakita kayo ng mga ideya kung paano nyo pagandahin ang inyong resume. Okay guys? Pwede rin kayong gumamit ng ilang mga keywords na galing mismo dun sa company profile nila. And number 3 guys, mag-develop na kayo ng mga keywords. Hanapin nyo yung mga salitang pwede nyong gamitin galing doon sa job description. Okay? At, kasunod, ay i-polish ninyo ng husto ang inyong resume. Filter your content. Puro draft muna, di ba? Tapos pag merong oops, parang hindi importante, tanggal. Oops, parang kulang, magdagdag. At mag-provide kayo ng mga proof sa mga sinasabi ninyong inyong accomplishment. Halimbawa, nakatulong ka ba para ma-retain ang loyalty ng iyong mga customers dahil sa sipag mo at galing mo sa pakikitungo sa kanila? Ilagay mo doon ang proof na ang company ninyo ay nakapag-retain ng 50% retention or 65% retention and you are part of that achievement. Pwede mong sabihin din dyan kung ikay nabigyan ng iyong boss ng isang award, Best Employee of the Week, Best Employee of the Month, yung mga ganon. In that case, may proof kayo na ang inyong mga sinasabi ay totoo. So, ganun po ang pag-tailor ng resume. Gagawa ka ng isang reply doon sa mga hinahanap sa job. At ang reply mo ay ang iyong resume. Okay, guys? Now, ang cover letter naman. Ang cover letter, guys, is a one-page document na nag-i-introduce ng iyong sarili. Ito yung unang mababasa ng employer sa email. Isulat ninyo doon kung bakit interesado ka sa trabahong ina-applyan mo at what makes you the best candidate for the job. Pwede ka na rin maglagay doon sa iyong cover letter ng mga very interesting facts about you as a worker para makatch na agad ang atensyon ng employer. Guys, marami na akong ibang mga videos tungkol sa cover letter na pwede nyo makita sa iba't iba nating mga videos and short videos dito po sa YouTube channel ko. Kaya, research na lang ninyo kung kayo ay interesado and maybe next time we will have more time to discuss about cover letter. In closing guys, ito ang mga tips ko para sa inyo. Number 1, KISS. Keep it short and simple. Kung pwede, one page lang pareho. Isang page ng resume, isang page ng cover letter. Number 2, keep the most relevant information in there. Huwag nyo nang damihan pa para huwag masyadong humaba. And number 3, keep it honest. Okay? Short, relevant, and honest. Yan po ang ating resume and cover letter. Good luck guys sa inyong mga job hunting and job application to Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, you may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. Just click the subscribe button below. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life or you can join and be a member of this channel. Thank you, channel members! Thank you kay Marjorie Ramos, Coach RM, Britzel Dumalag, kay Chunga Ka, Adolfo Salon, Imelda Leal, Bong Manubag, Joyax Carcueva, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yan na po guys muna. I'll see you again. Bye everybody. Si Ate Menchie po from Toronto, Canada. Thank you for watching.